Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday. Bago ko ginawa yan, isinangguni ko muna sa kaparian. Nahagisan ako ng barya ng mga jeepney driver. Nakanta ko yung mga Victor Wood. Panahon ni Victor Wood yun eh. Original nung kumanta ng Daya Daya. Kami Bombay galing sa India. Hindi kay Yoyoy William yun. Akala nila, ang kumanta noon, Yoyoy William. Discover kami ni Bert Dominic. Bert Dominic kumanta ng Bikini Itim. Ako, yung unang pelikula ko. Talagang box office yun. Bumili na ako ng sasakyan. Marami akong sasakyan ngayon. Saan ka ba nakatira dito? Oh, bakit? Parang hinahabon mo ako eh. Ha? Nagdadahibik na ako. Ha? Reyna ko! Wow naman! Ang tindi mo, Tek! Barinig kita sa mukha eh! Natutuwa naman ako. Napanood mo din ba yun? Dahil itong edad ko ngayon, from Batangas pare. Chip, baka naman pwedeng warning na laang. Alam mo ang aking sikreta? Kapimbara ko lang. Saan mo naman nakuha ka? Magandang gabi po sa ilan. Fernando nga. Pumalakpak naman kayo dyan. Ay, alam mo ba kung bakit ganyan maglakad si Erap? Kung bakit magkahiwalay yung tuhod? Bakit? Kasi si Erap, malakas ang kolesterol niyan. Oo nga. Bakit? Bakit ang ganun? Umiiwas sa itlog. Hamira na tao. Mahirap pala maging comedian. Napansin ko lang. Kasi pinagtatawanan ko. Oo, pinagtatawanan ako ng mga tao. Gusto kong marinig ang kwento mo, Kakwenpay. Gusto kong marinig ang payo mo, Kakwenpay. Ano nga, hindi po ba magtanong? Alam mo niyo po ba yung bahay ni Kuya Roy? Dito. Diyan. Diretso ka lang. Okay, salamat po. Salamat. Ito po ba yung bahay ni Kuya Roy? Hindi ako nangungutang sa 5-6 na akong utang. Ito yung address. Ito nga yung address, pero hindi ako nagpa-5-6. Ako, baka nagkakamali kayo. Hindi ako nangungutang ng 5-6. Hindi ako nangungutang ng 5-6. Sino ba kayo? Alis ko kaya? Kasi, bakit ba naman kasi bakit takit ka ba? Parang kamera niya na binala sa kanya nakarating dito. Kaya mga yung pa niloko ko. Kunyari hindi ko siya kilala. Pagkamalan tayo ng Bombay. Takala ko, Bombay. Parang kamera niya eh. Diba sadya mo? Meron tayong pag-uusapan. May lakad ako eh. May lakad ka? May lakad ako ngayon. Paano yan? Iba na lang. Ako. May lakad ako. Paano yung mga Kakwenpay? May lakad daw. Hindi natin siya makakausap ngayon. May dala pa naman ako dyan na ano. May dala akong tumatalon. Bayo? Dito ko yan. Hindi mo sinabi agad eh. Patok. Matagal din tayong hindi nagkasama. Kaya ngayon, ang inyong Kakwenpay, muli akong nagbabalik. Kumusta mga Kakwenpay? Mas exciting ang ating episode ngayon mga Kakwenpay kasi mas pinalawak natin, mas pinalaki natin ang ating mga kakwentuhan. Isa naman itong sikat na sikat. Mula nung 90s hanggang ngayon, talagang namamayagpag pa rin to. Ano din to, magaling dito manggaya ng boses. At isa rin tong composer, singer, comedian, artista, lahat-lahat na member din to ng kapisanan ng mga pelikulang Pilipino. Member din siya ng PhilSCAP. Bago ko sa inyo ipapakilala ang aking makakasama ngayon, isa namang masigabong palakpakan naman dyan. Yun! Ayan na, di na ako makapaghintay. Papakilala ko na sa inyo, mga Kakwenpay. Ano ba ang sasabihin ko dito? Mr. ba o
Minsan babae rin kasi ito eh. Nagtataka ako dito sa tao na to dahil napaka-talented ditong tao na to. Ang dami nitong nagagawa sa buhay kaya interesado talaga ako na mapakinggan ang kwento ng kanyang buhay. Dito sa kwento mo, payo mo, ang ating mga kakwentay, excited na rin na makilala ang ating guest ngayong araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa. Si Kuya Roy. Hello! Kumusta kayong lahat? Alam nyo, ito si Queen Pai, ito si KJ eh. Nung dumating kanina, akala ko napasok na ako ng taga-Iran. Mabuti na lang. at tinanggal niya yung kanyang nakatakip sa muka. Kumusta na po kayo? Yan. At maswerte ako dahil ito sikat itong si KJ. Sabi niya sa akin kanina, pwede raw ba ako niya akong i-vlog? Sabi ko, iba na lang. Nagpilit pa rin. Sabi ko, sige, wag naman ako. Sabi ko, iba na lang. Pinagtatabuyan niya ako eh. Akala niya naniningil na Bombay. Akala ko naniningil na Bombay kanina. Sabi ko, wala ako natatanda. Inuutangan ng 5-6. Kasi kumakatok ako dun sa gate nila. Sa gate. Kasi akala niya may naniningil ng Bombay eh. Balot na balot mukha mo. Nung lumabas yung balbas mo. So ito na nga si Kuya Roy. Excited ako na mapakinggan ang kanyang kwento ng buhay. Kuya Roy na lang tatawagin ko sa'yo. Gusto namin mapakinggan ang kwento ng buhay mo. Paano ka nga ba nagsimula? Alam mo ako, ito yung naging hanap buhay ko talaga na ibinuhay ko sa pamilya ko. Noong dati, trabaho ko lang yung nag-uukit ko wood carving. Pero ang hilig ko talaga kumanta, sumasali ako ng mga singing contest kung saan-saan. Bata ka pa noon? Binata, mga ganon. Siyempre, kung saan ako napadpad, kumakanta ako sa mga night spot. Kung saan pwede, na-invite ako kung saan okasyon. Talagang hilig ko talaga eh. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na meron akong nakilala na partner, yung si George Palomino, wala na nga lang at namayapa na. Na-discover kami ni Bert Dominic. Bert Dominic, kumanta ng Bikini Itim. Si George, naging partner ko siya sa mga comedy. Kaya bukod sa singer, naging singing comedian ako. Dalawa kami. Bakit si Erap? Kung bakit magkahiwalay yung tuhod? Bakit? Kasi si Erap, malakas ang kolesterol niyan. Oo nga. Bakit? Bakit ka ganun? Umiiwas sa itlog. Hambira ng tao ito. Kaya pala ganun, ingat-ingat sa itlog. Malakas ang kolesterol. Grabe, ganun. Para raw kaming record nung araw. Kasi uso dati yung mga ganun, di ba? Kung saan kami nakararating. Naku, talaga naman, lalo pagka panahon ng mga kampanya, mga eleksyon, sa mga Rotarian, etc. Hanggang sa na-discover nga kami ni Bert Dominic, dinala kami sa Alpha Reto. Ayun. At pinakilala na nga sa amin yung boss namin doon, si Buddy De Vera. Hello boss, Buddy De Vera. Kung ikaw ay nakakapanood, kumusta na kayo? Miss ko na kayo. At yun na nga, at pinakilala kami, binigyan naman akong pagkakataon para makagawa ng album. So meron kaming sinubok na song, single lang. Yung cassette tape pa dati, di ba? Cassette pa lang. Yung cassette tape na yon, meron pa kami isang kasamahang komedyante, yung Jack and Poy. Gumagawa sila ng album patapos na. Sabi ni Boss Buddy De Vera, i-guess mo nga itong Roy George, gumawa na isang kanta. Subukan natin. Gumawa kami isang kanta. Yung bang kantang Dayang-Dayang? Yung Dayang-Dayang, yung ginawang Tagalog. Usong-uso yung adaptation ng araw. Kasi Yoyo Villame, gumawa din, di ba? Hindi kay Yoyo Villame yun. Sa totoo lang, heto yan ang kwento. Yung isang kantang yon na iginis doon sa album ng Jack and Poy, akalaan mo yun pa yung pumutok. So yun yung sumabog. Inumpisahan muna yan sa mga province hanggang sa talagang nakilala ng gusto. Pumunta ng Manila. Pumunta ng Manila. Kaya nangyari, parang ang naging carrier na yung Roy George. Yung Jack and Poy, pumangalawa lang. Siyempre, kami naman ng Jack and Poy, para kami magkakapatid yan. Siyempre, swerte namin, swerte na rin niya. So, kumita sa madaling salita. Di natuwa yung boss namin. Ayan. At binigyan kami ng break. Heto yan. Nung pumutok yon, akala nila, ang kumanta nun, Yoy Villame. Hindi po, marami nagkakamali. Akala ko si Yoyo Villame. Sa inyo pala yon? Kaya ang ginawa ng Alpha, inano kami, inilabas kami sa mga TV. Mga TV show, mga radio tour, mall tour. Nag-iikot kami para
Para Masabi na kayo talaga. makilala ng Oo, gusto na makilala hindi kayo. pala si Yoyoy. Mm. Roy George pala. Kahit ako, pagkakaalam ko, si Yoyoy Villami ang Marami. ano, no? So nung sumikat yung kantang Tagalog ng Dayang-Dayang, aba, hindi na tinutugtog yung Dayang-Dayang sa mga probinsya, yung Tagalog yung na. original na yung dayang. Yung Daya-Daya. Nung pumutok yung Daya-Daya, yun na yung tinutugtog nila, sinasayaw sa mga Daya-Daya, probinsya. Sumikat ngayon yung daya-daya. Pagpasok ng 2000, Ah, siguro naman napakinggan mo yung daya-daya. Ah. Daya-daya. At tuntua si Yoyoy. Kasi si Yoyoy yun, medyo nawawala-wala na si Yoyoy yun eh. Oo. Nung pumutok yung Daya-Daya, bay nakatulong din kay Yoyoy. Oo. At kinukwento niya sa akin, maging sa abroad, nagkaroon ng mga show si Yoyoy. Oo. Dahil akala nila, si Yoyoy. Akala nila si Mm. Yoyoy yung tumira. Kayo pala ang tumira noon. Kaya ang ginawa naman ng ni Yoyoy, naglagay siya Daya-Daya, pero Dayang-Daya ang kanya. Dayang-daya. Ay, dinaya pa niya. Dayang-Daya. Daya-Daya kanya. Dayang-Daya. Pero akin yun. Ako yun. So, doon ako nag-umpisa hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Pinagpatuloy ko na yung pagsulat ng kanta. Nakating tayo ng pitch cup. Hanggang sa kung ano-ano na yung mga ginagawa kong kanta. Yan na yan. Tapos nagsusulat ka sa mga politiko, sa mga jingle. Ay, oo. Sa totoo lang. Talagang malaki rin na itulong sa akin ng mga jingle. Kaya ako dyan Baka ako ito yung bahay mo. nakapagpatayo ako. Dahil to sa Oo, sama-sama jingle, na yan. Sama-sama na yan Ang sa ganda ng bahay niyo. campaign jingle, mga ginagawa natin kanta, saka sa mga show. Ako naman kasi hindi naman ako mahilig sa sasakyan. Gusto ko rin sasakyan. Kaya lang, ang Mas priority ang bahay. inuna ko muna, bahay. Lupa at bahay. Sabi ko sa sarili ko, kung bibili ako ng sasakyan, wala naman akong bahay, uupa lang ako. Kung saan ako lang ipaparking. Ang hirap nun. Oo, at kung masira, sayang ang pera. Pero pag may pagkakataon, pwede nang bumili ng... Ay, bakit ba hindi? Oo, Sino ba ayaw na sasakyan, di ba? meron na akong bahay. Oo. Di ba? May garahe. Oo. Ganda ng garahe niyo. Bumili muna ako ng lupa, tapos tinayo ko ng bahay. Kaya pag napupunta dito yung mga kasamahan natin, ikaw sa'yo ba talaga ito? Hindi na siya makapaniwala. Talagang naniniwala ako ng pagkapangarap mo. Oo. Pag gusto mo talaga, Gusto mo may... mangyayari. Kaya sabi ko, gusto ko magkaroon ng lupa, gusto ko magkaroon ng bahay, sarili. Para pag nagkapamilya ako, ano man mangyari sa buhay ko, meron akong iiwan sa kanila. Tama. Di ba? Ngayon, bumili na ako ng sasakyan. Marami akong sasakyan ngayon. Ang binili ko, Nissan eh. Nissan Tricycle. e-bike, Nissan tricycle, Nissan LRT, Nissan bus, Nissan nga lakad na. At least marami ako Mamimili sa ka lang. Puro Nissan. Siguro, pagka nakaluwag-luwag, baka kahit eroplano, biling ko. Malay mo. Di ba? Sabi bilog nga yung mundo. Hindi natin masasabi. Biglang swertehin makabili ka ng sasakyan. Sakyan. O sa mga nanonood dyan na makakilala dito kay Kuya Roy. Mag-sponsor ng Nissan. Nissan. Nasakyan ko rito talaga 2 e-bike. Kasi mahal ang gasolina ngayon. Kasi madali naman sa akin, sakay lang ako ng InDrive, Grab. Tapos na problema. Ako intindi. Pauwi ka na, magbubuk ka lang. Oo, napakaginhawa. Kaya ngayon, hindi ko muna iniisip yan eh. Ang kailangan natin ngayon, yung kumita, kasi alam mo naman yan, iba na ang panahon. Iba na. Nagbabago. Kaya tuloy lang tayo sa pagsusulat ng kanta. Ano pa yung mga kantang napasikat mo, na sinulat mo, na hanggang ngayon, naririnig mo pa sa radyo? Nung mawala na kasi yung mga tape, mga CD, no? Nilagay nila sa YouTube yung mga ginawa naming album sa Alpha. 4 na album yata yun Shout out sa Alpha. Yung huli namin doon, yung parang Viagra de album. Nagpapasalamat din ako bago ma-phase out yung mga CDs. Swerte nga yung mga Umabot ako kasi nagkaroon kami ng award kay Herman Moreno. Herman, yung sa Walang Turugan. Oo, nabigyan kami ng gold record eh. Hanggang nagtuloy-tuloy na yun. Kaya gumawa kami ng album. Sa ngayon, ang mga artist ngayon hindi na makakaranas ng gano'n. Oo, iba talaga yung karanasan ng 80s, 90s. At ayun, tuloy-tuloy lang hanggang sa, kahit na panahon natin ngayon, YouTube naman, uso. YouTube talaga. Pero nakakatawa rin naman, nakaka-chamba rin tayo. Alam mo sa YouTube ko, malakas ako kumikita dyan yung passion eh. Yung birthday song nga pala, speaking of passion, malapit na nga pala yung mahal na araw. Siguro naman lahat na napakinggan na to, yung ginawa niya ng version yung passion. So, paano nga yun? Kasi, anong istorya nun? Istorya nun, isip ko kasi pagka panahon ng mga ganitong kwaresma, kasi mahaba rin yan, di ba?
hindi nila alam kung kakantahan nila ng birthday song na Oo, masaya lalo kasi na kung pananaw. natapat ng birthday, Oo. tapos mahal na araw. Kaya gumawa ako ng Yung pala yun. birthday song na pasyon. Naisip ko, marami nagkakagusto. Kaya nababasa ko yung mga comment doon, mga good comments. Sabi niya, sir, o kuya, o boss, baka pwedeng gumawa pa kayo ng ibang part. Kaya, ang alam ko, umabot pa na hanggang 4 na part yung aking passion version. Dahil meron pang Christmas May Christmas pa. version yun. Kaya tulad ngayon, magmamahal na araw na naman, di ba? Hindi lang naman nila ginagamit ang pangmahal na araw Ginagamit nila pang katuwaan. Katuwaan na. Kahit hindi Talagang panahon ng mahal na araw. nagtitrending kahit sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Lagi ko nakikita Ang dami. yung sino bang nagbe-birthday ngayon. Alam mo ba? Pwede mo kami sampulan. Oo. Alam mo ba yung sa TikTok, ang dami niyan, libo-libo. Hindi ko mapanood na lahat yon. Ilan lang. Dami talaga. Nakalatag, ang dami. Kasi dami. makikita ko lahat dyan yun Ang dami, libo, hindi ko papanood na lahat. Kasi ang dami yung boses mo lang doon, ginagamit nila. Tapos, silang mga lip-sync. magbabarkada. Pinapalo lang, tapos nagli-lipsing sila. So, nakakatuwa. Ganun talaga. Yun na nga yun. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday. Sa'yo, KJ, ang bati namin sa iyo. Nawa'y lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sandali muna, dapat pala nasabi ko, happy birthday kay Barabas. Kasi haba ng balbas Mahal na araw talaga. Pamahal na araw talaga. Mahal na araw talaga. Oo, mukha ahitin yan. Tama-tama yan. Ako nagpapasalamat ako doon sa mga tumangkilik ng aking mga birthday song na pasyon. At natutuwa naman at maraming natutuwa. At doon naman sa medyo nagkakaroon ng medyo iba ang dating sa kanila. Sabi nga nung iba, walang masama kasi nagpapasaya lang tayo. At hindi naman natin binabastos yung pasyon. Unang-una, melody lang po. Hindi natin ginamit yung mga tungkol sa pasyon, wala po. At iyan, bago ko ginawa yan, isinangguni ko muna sa kaparian. Father, okay lang ba to? Gagamitin ko itong ganitong klaseng birthday song. Gagamitin ko yung melody na ginagamit sa mga... Sabi, walang masama yan, mainam mga yan, para hindi nila makakalimutan yung passion. At least para may linaw, di ba? Para may linaw. Wala po, kaya approve po yan. Kung baka sa approve sa MTRCB. Alam nyo naman pagka buhay komedyante ka, gusto mo, lagi iniisip mo, magpasaya. Kaya hindi siya tumatanda. Ano mo, 105 na ang edad niyan? Hindi ko na pinagsasabi. Pero parang mas matanda ito sa akin. Dahil ito, sa sobrang tanda, tinubuhan ng balbas. Kasi komedyante di tumatanda, no? Pinag-aralan ko rin paano rin manggaya ng mga boses, mga ganyan. Kasi, bago natin talakayan yan, meron ka rin bang mga nalabasan na pelikula? Meron. Naku, yung unang pelikula ko, talagang box office yun. Matindi yun. At nagkaroon ng parto yun. Yung Bagets. Yung Kila Aga Mulak. Ay, nako, matindi yun. Yun ang kauna-unang pelikula ko. Ikaw pala yun. Ay, nako. Para sabihin ko sa inyo, siguro nagtataka kayo, bakit walang nabasang pangalan ko ron? Hindi na nga lang nilagay yung pangalan ko. Pero matindi ang role ko ron. Tinago lang. Konting kwento. Metropolitan, yung aming venue. Doon ang location ng shooting. Ngayon, doon sa pag-akit ng hagdan, ito yung hagdan. At dito sa baba, nandun na sila Aga Mulak, lahat ng bida sa Bagets, nag-uusap-usap sila. Ako naman, sabi ng direktor, oy, magsuot ka ng terno white. Kailangan mag-makeup ka mabuti. Doon, tinawag yung makeup artist. Ayusin mabuti ito. Talagang Bagets ang dating nito. Ayos na ayos sa pelikula. Tuntua naman ako. Talagang ayaw ko maguloy buhok ko. Talagang harap ako na harap sa lamin gano'n. Nung tapos na ako mabisa, ma-makeupan. Yung artista natin dito, yung gaganap dito sa hagdan. Tapos halika rito, papaliwanag ko sa'yo, ganito gagawin mo ba nag-uusap dyan sila Raymond, sila Aga Mulak, etc. Ikaw naman, ang gagawin mo,
yung hagdan na yan, kasi nandito sila sa baba, Akit baba ka. akit baba ka. Aba, hindi tuwan-tuwa ako. Sabi ko, lagi akong makikita. Oo, kasi ilang balik-balik eh. Talagang Proud na proud ka, no? proud na proud ako. Baka Sabi pinamalita mo ba sa mga kabarangay mo? talaga, lahat ng mga kaibigan ko, mga pinsan ko, kamag-anak ko, lahat yata, sinabihan ko. Ako, panoorin nyo yung Bagets. Siyempre, sikat yung Bagets. Sikat eh. Sabi nung mga nandun, oy, swerte mo, nalagay ka riyan, ha? Talaga namang paniwala ako na talaga magiging bida ako sa eksenang yun. Aba, nung panoorin ko, showing na. Diyan sa may Ever Emporium, sa may monumento, palabas doon. Tinawag ko yung mga pinsan ko. Punong-puno. Eh, dito ka ako tayo sa harapan. Yung kauna-unang upuhan doon. Hindi nakaganon kami. Habang pinapanood namin, sabi ng mga kasama ko, oh, ba't ang tagal mo? Ay, di ka ko miya-miya kayo mainit. Siyempre, basta kayo, relax lang. Eh, nakita ko na yung parang natatandaan ko na ito na yun. Yung Metropolitan, pinakita, Metropolitan Theater. Ayun, nandiyan na kami sa loob. Ito na nga, eksena. Nag-uusap-usap na, yung mga lahat ng bida ron sa Bagets. Yan. Nakita ko yung eksena ko. Panik-panawag ako. Sabi ng mga kasama ko, oh, ikaw ba yan? Oh, eh, ba tayo lumabas yung ulo? Eh, ba may abangan nyo? Hanggang sa matapos yung eksena yun, hindi pinakita yung mukha ko. At alam mo ba kung hindi pinakita? Eh, hanggang dito lang. Mula pa hanggang dito. Wala mo ginawa sa akin mga kasama, pinagbabatokan ako. Walang iya ka, sayang ang pera. Pinagmamalaki mo pa. Ay, yabang-yabang. Puro binti mo lang palang gambewang ipapakita. Ako, yun pala talaga. Totoo po yung mga dakilang extra. Oo, extra ka nun. Oo. Grabe naman kasi si Derek, hindi ka wala kahit hinagip mo lang yung Oo, kaya ngayon naman, mabuti na kayo natutuwa naman na-extra tayo na. Experience yun. Hanggang sa sumasali ako ng mga singing contest. Kasi galing din ako sa mga singing contest. Pati mga tanghalan ng kampiyon na yan, lahat na, nilalabanan ko lahat. Wala akong inaayawan. Basta gusto ko talagang... Sino mga nakalaban mo na sa tanghalan ng kampiyon? Nung sumali ako ng tanghalan ng kampiyon, unang salang ko noon, 80s pa yun. Oo. Ang problema nung yung nakalaban ko, 4 weeks champion. Ang host ng Pilita Corrales sa si Bert Marcelo. Sabi sa akin ni Bert Marcelo, "Nako, akin nakihinayang sa'yo eh. Dapat hindi ka muna kayo sumali. Sayang. Kasi pag-aamat na linggo na kalaban mo, hindi na namin tinatanggal yan." Ay, ganyan magsalita yan. Ako'y nalungkot, sabi siya. Ang putos ko 1 point lang sa kalaban mo eh. Pumati ka rin eh. Saan ka ba nakatira dito? Oh, bakit? Parang hinahabon mo ako eh. Ha? Nagdadahibik na ako. Ha? Reyna ko! Wow naman! Ang tindi mo, Tek! Barinig kita sa mukha eh! Natutuwa naman ako. Napanood mo din ba yun? Dahil itong edad ko ngayon, from Batangas pare. Chip, baka naman pwedeng warning na laang. Alam mo ang aking sikreta? Kapimbara ko lang. Saan mo naman nakuha ka? Magandang gabi po sa inyo lahat. Fernando nga, pumalakpak naman kayo dyan. Ay, alam mo ba kung bakit ganyan maglakad si Erap? Kung bakit magkahiwalay yung tuhod? Bakit? Kasi si Erap, malakas ang kolesterol niyan. Oo nga. Bakit? Bakit ka ganun? Eh, umiiwas sa itlog. Ano ka? Hambira na tao. Mahirap pala maging comedian. Napansin ko lang. Kasi pinagtatawanan ko. Oo, pinagtatawanan ako ng mga tao. Nahagisan ako ng barya ng mga jeepney driver. Nakanta ko yung mga Victor Wood. Panahon ni Victor Wood yun eh. Original nung kumanta ng Daya Daya.